Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonang Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano po. Now, in today's video, Aries, alamin natin kung ano magiging kapalaran ninyo in 90 days. No? So, this is your 90 days kapalaran. In 90 days, ano yung mga mensahe, gabay at magiging kapalaran ninyo. So, kukuha ko ng mga oracle cards para dito natin ibabase. Okay? Now, paalala lang Aries, lahat po ng mga tarot readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-resonate at iwan yung mga hindi. Okay. Aries, you have the Ghost Dance. Next energy, you have the Serpent. Tingin ko may mga pagbabago mangyayari with the Serpent kasi itong Serpent na to, the Serpent, the snake is a symbol of transformation. Mamaya, isahin natin. Next, you have the Sacrifice. And next, you have the Andean Cross. Okay, tignan na natin. Okay, the bottom of this deck, you have the Lower World. Ayan. Alright, tignan natin Aries kung ano yung mga mensahe, gabay at kapalaran ninyo in 90 days. Okay, so Aries, unahin muna natin yung the Ghost Dance. Okay. So ito yung pamuhay sa pamamagitan ng Ghost Dance. Okay, isang gabay sa iyong buhay ngayong in 90 days. So sa mundo ng espiritualidad at mga orakulo, Aries, isa sa mga kakaibang kasangkapan ay ang Ghost Dance Oracle Card. Ang orakulong ito ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at perspektibo sa buhay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng Ghost Dance Oracle Card na ito at mga posibleng hula o gabay at kapalaran sa iba't aspeto ng inyong buhay. So ano ang Ghost Dance Oracle Card? Ang Ghost Dance Oracle Card ay bahagi ng isang mas malawak na sistema ng orakulo na may kaugnayan sa mga tradisyon ng mga Amerikanong katutubo. Ang Ghost Dance ay isang ritual na may layunin ng muling pagsasama-sama sa mga ninuno at paghahanap ng kapayapaan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ang orakulong ito ay nagbibigay diin sa koneksyon natin sa kalikasan, sa ating mga ninuno at sa ating sariling espiritu. Now, sa mga aspeto ng buhay, pagdating sa hula ng Ghost Dance Oracle Card na ito, sa pag-ibig at relasyon. Ang Ghost Dance Oracle Card ay madalas na nagsisilbing paalala na pahalagahan ng ating mga ugnayan, Aries. Ang simbolismo ng sayaw ng mga espiritu ay naglalarawan ng pangangailangan na makipag-ugnayan hindi lamang sa mga tao sa ating paligid kundi pati na rin sa ating mga ninuno. Ang pagninilay sa mga nakaranasan ng ating mga ninuno ay makakatulong sa atin upang maunawaan ang mga dinadaanan nating pagsubok sa pag-ibig. Ang mga pagbabagong ito ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa at pagkakaintindihan na pagdating sa karera at negosyo. Ang card na ito ay nag-uugnay sa pagsisikap at determinasyon. Kung ikaw ay nasa gitna ng mahigpit na kompetisyon, Aries, ang card na ito ay nagpapakita na mayroong mga dukhang pagkakataon na maaring dumating kung ikaw ay mananatiling masigasig. Nakabase ito sa ideya na ang pagninilay at pag-unawa sa mga pagkakamali ng nakaraan ay makakatulong sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Na pagdating sa iyong kalusugan at kagalingan, ang kalusugan ay isang mahalagang aspeto ng buhay at ang Ghost Dance Oracle Card ay nagpapakita ng ating pisikal at mental na kalagayan ay konektado sa ating spiritual na estado, Aries. Maaring hinahamon ka ng card na ito upang pagtuunan ng pansin ang iyong sariling pangangailangan at maglaan ng oras para sa kalusugan. Ang regular na pagninilay at paglikha ng kasanayan sa pagpapahinga ay makatulong sa iyong kabuuang kabutihan.
na pagdating sa pera at pananalapi. Ang oracle card na ito ay nagmumodelo ng idea na ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa pagkikilala sa mga yaman ng ating buhay, pagmamahal, relasyon at karanasan. Ang mga pansamantalang pagsubok sa pananalapi ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan kung ito ay titignan mula sa perspektibo ng pagbibigay at pagtanggap. Na mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng spiritual at practical na aspeto ng ating buhay. So pagsamasamahin natin spiritual at practical na aspeto, no? Sa spiritual at practical na aspeto, ang Ghost Dance Oracle Card Aries ay hindi lamang nagbibigay ng hula. Ito rin ay nagtuturo ng pananampalataya sa ating sarili at sa mga koneksyon natin sa iba. Sa bawat pagkakataon, isaalang-alang ang mga mensahe na naipadama sa iyo ng card na ito at gamitin ito bilang inspirasyon sa iyong paglalakbay. So, ang conclusion, ang Dance Oracle Card ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-aanyaya sa atin na tingnan ang mas malalim na katotohanan ng ating buhay, Aries. Sa bawat aspeto ng ating pag-iral, ito ay nagsisilbing gabay upang tayo'y mas maingat na tagapagsagawa ng ating sarili at ng ating kapaligiran. Huwag kalimutan na sa likod ng bawat sayaw, may mga kwentong dapat ipagpatuloy at mga aral na dapat matutunan. Sa tulong ng Ghost Dance Oracle Card na ito, sama-sama tayong sumayaw sa alon ng buhay at yakapin ang mga pagkakataon. Alright. Next, Aries, punta naman tayo sa The Serpent. Okay, ang Serpent, isang pagsusuri. Okay. So ang card na ito ay ginagamit bilang isang gabay sa pagninilay at pag-unawa sa ating sarili at sa ating kapalaran. Isa sa mga kagiliw-giliw na card sa loob ng Oracle deck ay ang Serpent card, Aries. Okay, sa ibaba, okay, susuriin natin yung simbolo ng serpent, no? Okay, kasama na ang mga interpretasyon at mga kapalaran at mga gabay at mensahe. So, unahin muna natin yung simbolo ng serpent. Ang serpent ay karaniwang sumasagisag sa pagbabago, Aries, pag-renew at transformasyon. Ito ay kumakatawan sa mga sitwasyong nangangailangan ng pag-unlad at paglago. Sa kalikasan, ang mga ahas ay nag-uugat sa pagkatanggal ng kanilang balat. Simbolo ito ng pagbabago at paglaya mula sa mga lumang limitasyon, Aries. Ito ay nagpapahiwatig na may mga pagkakataon para sa bagong simula. Sa pag-ibig at relasyon, sa larangan ng pag-ibig, ang serpent ay maaaring magpapahiwatig ng malalim na koneksyon at pisikal na attraction, Aries. Ito ay nag-uugnay sa pagkakaroon ng matinding damdamin na maaaring humantong sa kinakailangang pagbabago sa isang relasyon. Kung ikaw ay single, ang serpent ay maaaring manghulugan na may mga bagong pagkakataon na darating sa iyong buhay. Kung nasa isang relasyon ka na, Aries, maaaring may mga pagsubok na kailangang malampasan, ngunit may kadiliman at liwanag sa inyong relasyon. Okay? Na pagdating sa iyong karera at pananalapi, ang serpent ay maaaring ipakita ang mga pagkakataon para sa pag-unlad. Maaring may darating na pagkakataon sa trabaho na magsusulong sa iyo patungo sa iyong mga layunin. Mag-ingat sa mga taong mukhang mapaglinlang, okay? Dahil ang serpent ay maaari ring kumakatawan sa mga tao na nagdadala ng sakit o mga problema, Aries. Sa usaping pinansyal, ang card na ito ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na pag-unlad o kinakailangang maging maingat sa pamamahala ng pera. Okay? Na pagdating sa iyong kalusugan at kaayusan, Aries, aspeto ng ang iyong kalusugan, ang serpent card ay nagpapahiwatig ng pagmumuni-muni at pag-aalaga sa sariling katawan.
Maaring oras na para baguhin ang iyong mga gawi o magkaroon ng mas malusog na lifestyle. Ito rin ay maaring magsimula ng isang proseso ng emosyonal na pag-renew kung saan kinakailangan mo ang pagpapatawad sa sarili at pagtanggap ng mga nakaraan. Sa spiritual na aspeto, Aries, ang serpent ay nakaugnay sa intuition at mga bagay na hindi natin nakikita, no? Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikinig sa iyong panloob na boses o yung gut feelings natin at pagsunod sa iyong tunay na landas. Maaring oras na para sa mas malalim na pagninilay at pagkilala sa iyong spiritual na pagkatao. Ang serpent ay nagsisilbing paalala, Aries, na ang iyong mga karanasan ay nagtuturo at nagbibigay ng mga aral na maaring magbukas ng mga bagong pinto. So, sa conclusion, ang serpent ay isang makapangyarihang simbolo na nagbibigay ng mensahe ng pagbabago, hubog at muling pagsisimula, Aries. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ito ay nagpapakita na mayroong mga pagkakataon at hamon na dapat ninyong pagdaanan. Sa tuwing makikita mo ang card na ito, isaalang-alang ang mga posibleng pagbabago na maaaring maghayag ng bagong simula para sa iyong buhay, Aries. Sa huli, aalahanin na ang bawat pagsubok ay may dalang aral at ang pagpili ng tamang desisyon ay nasa iyong mga kamay, Aries. Maging bukas sa mga pagbabago at yakapin ang iyong sariling serpent, Aries. Ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad at sa iyong mga kamay ang kapangyarihan upang hubugin ito. Now, next you have the sacrifice. Okay, ang sakripisyo ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo ng isang bagay, Aries. Ito ay naglalarawan din ng mas malalim na kahulugan ng pagpapahalaga at pagtanggap sa mga hamon na idinudulot ng buhay. Madalas ito ay nagpapahiwatig ng pag-alis sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa ating paligid, maging ito man ay relasyon, trabaho o mga nakagawian. Sa ganitong paraan, Aries, natututo tayong magbigay halaga sa mga bagay na talagang mahalaga at makabuluhan. Sakripisyo sa relasyon. Now, sa larangan ng pag-ibig at relasyon, the sacrifice card ay maaaring magpaiwatig ng pangangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Okay? Maaring mangangailangan ito ng pagsasakripisyo sa sariling interes para sa ikabubuti ng relasyon. Ito ay nagpapakita na ang isang malusog na relasyon, Aries, ay nangangailangan ng kompromiso at pag-unawa. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring panahon na upang pag-isipan kung ano ang maaari mong ibigay para sa kapakanan ng iyong pagsasama. Now, pagdating sa karera, ang sakripisyo, the sacrifice card, ay nagpapayiwatig na maaaring kailangan mong bitawan ng isang bagay na nakakapigil sa iyong pag-unlad, Aries. Maring ito ay isang hindi nakabubuong trabaho, isang proyekto na nagiging pabigat, o kahit na mga limitasyon sa sarili. Ang card na ito ay nag-uudyok sa iyo na tingnan ang iyong mga layunin at alamin kung anong mga hakbang ang kailangan mong gawin upang makamit ang mga ito. Kahit pa ito ay nangangailangan ng pagsakripisyo ng ibang mga pagkakataon. Pagdating sa iyong kalusugan. Now, ang sacrifice card ay isang paalala na ang ating katawan at isipan ay mahalaga, Aries. Maaring ito ay nagpapayiwatig na panahon na upang baguhin ang mga masamang ugali o nakagawian na nagiging hadlang sa ating kalusugan. Maaring mangangailangan ito ng pagsasakripisyo ng mga pagkaing hindi wastong sustansya o oras na ginugugol sa mga hindi produktibong aktibidad. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti natin ang ating kalusugan at kabutihan. Now, sa pagsisilang ng mga bagong oportunidad. Ang sakripisyo, the sacrifice card, Aries, ay hindi lamang nakatuon sa pagkawala,
kundi pati na rin sa mga bagong oportunidad na lumalabas. Sa bawat naiwang bagay, may nakalaang mas mabuti at mas makabuluhang bagay na darating sa iyong buhay. Ang sacrifice card ay nag-uudyok upang maging bukas tayo sa mga pagbabagong dulot ng pasyang ito. Minsan, ang isang positibong pagbabago ay nagmumula sa ating kakayahang bitawan ang mga hindi na natin kailangan. Pagtanggap at pag-unawa. Now sa huli, Aries, ang sacrifice card ay nagpapalakas ng mensahe ng pagtanggap at pag-unawa. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. At madalas tayong kailangang gumawa ng mga mahirap na desisyon. Tama? Ang pag-unawa sa kalagahan ng sakripisyo ay makakatulong sa atin na lumakad sa landas ng ating mga pangarap na may layunin at determinasyon. Ang card na ito, Aries, ay isang paalala na sa kabila ng mga hamon at sakripisyong kailangan nating gawin, ang mga resulta ay kadalasang nagdadala ng mas malaking biyaya at kasiyahan sa ating buhay. Tanggapin natin ang mensahe na ito at isagawa ang mga hakbang na kinakailangan upang umunlad tayo. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Okay? Ayan, Aries. Next, you have the Andean Cross. Okay. Ang Andean Cross ay isang makapangyarihang simbolo na nag-uugnay sa mga tradisyon ng Andean na kultura at espiritual na paglalakbay. Ang card na ito ay kadalasang ginagamit upang magbigay ng matang dalubhasa at gabay sa mga aspeto ng buhay natin. So ano ang Andean Cross? Ang Andean Cross o Kuha sa wika ng Inca ay isang simbolo ng pagkakaisa at koneksyon sa lahat ng bagay. Kadalasang inilalarawan ito na may mga linya na nag-uugnay sa 4 na direksyon. Aries, hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang simbolo na ito ay nagpapahayag ng kasanayan ng mga Andean na nakikita ang mundo bilang isang buo, na ang bawat aspeto ng buhay ay magkakaugnay. Okay, mga pagsasagisag. Okay. Sa personal na paglago, Aries, ang Andean Cross card na ito ay nagmumungkahi ng isang yugto ng personal na pag-unlad at pagmumuni-muni. Ang card na ito ay nag-uudyok sa iyo na pag-isipan ang iyong mga layunin at mga pangarap. Maaring ito ang tamang oras upang suriin ang iyong landas at matutunan ng mga aral mula sa iyong mga nakaraan. Pagdating sa iyong relasyon, ang card na ito, the Andean Cross, ay nagsisilbing paalala na ang komunikasyon at pagbubukas ng loob ay mahalaga, Aries. Ang pagbuo ng mga koneksyon at pagtanggap ng mga umiiral na relasyon ay susi sa pagbuo ng mas malalim na ugnayan. Ang card na ito ay nag-aanyaya sa iyo na lalimang pag-isipan ang mga taong mahalaga sa iyong buhay at kung paano mo sila maaaring suportahan. Kariwasan. Sa usaping pangkalusugan at kariwasan, ang Andean Cross ay nagpapahiwatig ng pangailangan para sa balanse. Maaring may mga aspeto ng iyong pisikal o mental na kalusugan na kinakailangan ng mas maraming atensyon. Ang card na ito ay hinahamon kang maging mas maingat sa sarili mong kalagayan. Na pagdating sa iyong pera at kasaganaan, ang Andean Cross ay nagdadala ng mga magagandang balita. Aries, maaari magkaroon ka ng oportunidad para sa bagong pagsisimula o pagbabago sa iyong professional na buhay. Isang pagkakataon upang matutunan at lumago ang maaring dumating, kaya't maging bukas sa mga bagong ideya at pagpapalawak ng iyong kaalaman. Pagdating sa spiritual na paglalakbay, ang Andean Cross ay simbolo ng kita sa spiritual na kaalaman as mas malalim na koneksyon sa universe. Ang card na ito ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makinig sa iyong intuition at sundan ang iyong spiritual na landas.
maaring kailanganin mong isalang-alang ang mga ritual o pagsasanay upang mapalalim ang iyong ugnayan sa spiritual na mundo. Now, ang Andean Cross ay isang makapangyarang simbolo na tumutukoy sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa bawat pagkakataon na makikita mo ang card na ito, Aries, isaalang-alang ang mga mensahe na dala nito. Ang mga aral ng paglago, ugnayan, kalusugan, karera at spiritual na paglakbay ay maaaring magsilbing gabay sa iyong buhay. Mamuhay ng may layunin at buksan ang iyong puso sa mga posibilidad na dulot ng Andean Cross. Sa bawat hakbang, lumikha ng balanse at pagkakaisa sa iyong mundo. Now, Aries, next you have the lower world. Ano ang lower world? Sa konteksto ng oracle cards, ang lower world ay karaniwang nauugnay sa tema ng pagninilay, pag-usisa sa ating mga inner self at pagkakilala sa mga nakatagong aspeto ng ating pagkatao. Minsan, itong tinutukoy bilang mundo ng mga spirito kung saan nagmula ang mga aral at karunungan mula sa mga ninuno. Na sa personal na buhay at paglago, kapag lumabas ang lower word na card na ito sa iyong reading, maaring ito ay nagsasabi na oras na para harapin ang mga natatagong takot at emosyon, Aries. Ang card na ito ay nagpapakita na may mga pagkakataon para sa personal na pag-unlad sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong likod. Okay? Tutulong ito na makarating sa mga ugat ng iyong issue na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Now, sa aspeto ng relasyon, Aries, ang lower world ay maaring lumabas bilang paalala na huwag takasan ang mga problema sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Maaari nitong ipakita ng mga hidwaan o issue sa iyong relasyon ay nag-uugat sa mas malalim na emosyon na hindi mo pa natutuklasan. Hinikayat nito na makipag-usap ng bukas at tapat sa iyong partner upang matugunan ang mga pangunahing issue. Na pagdating sa karera at trabaho, maaring magpahiwatig ng isang pagbabago o transisyon ay paparating. Maaring panahon na upang suriin ang iyong kasalukuyang landas. Tinutukoy kung ito ba ay nagdadala ng kasiyasiya at kasiyahan. Posible ring magiging pagkakataon ito upang pag-isipan ang mga skill o talento na hindi mo paganap na naipapakita sa iyong trabaho. Pagdating sa usaping kalusugan, ang lower world ay nagmumungkahi na bigyang pansin ang iyong mental at emotional na kalagayan. Ang mga hindi nalutas na emosyon ay maaring magdulot ng pisikal na issue. Ito ay nananawagan sa iyo na kumilos patungong holistic na kalusugan. Huwag kalimutang alagaan ang iyong isipan at espiritu at hindi lamang iyong katawan. Now, sa pang-espiritual na aspeto, ang lower world ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon sa iyong spirito o mga ninuno. Tinatawag ka nitong makipag-ugnayan sa iyong mga ugat, maaring sa pamamagitan ng mga ritual, meditasyon o simpleng pagninilay-nilay. Maaari din itong magbigay diin sa pag-unawa sa mga aral mula sa iyong mga nakaraan na buhay o karanasan. So, ang lower world, Aries, ay puno ng simbolismo at mensahe na may malalim na kahulugan. Sa bawat aspeto ng ating buhay, ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang magmuni-muni, makipag-usap at bumalik sa mga batayan ng ating pagkatao. Huwag mag-atubiling yakapin ang mga aral na hatid nito at gamitin ang mga ito upang mas mapabuti ang iyong buhay. Sa huli, ang oracle card na ito ay hindi naglalaan ng tiyak na kapalaran kundi nagsisilbing gabay lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating mga kamay, kaya't gamitin ito sa tamang paraan upang makamit ang ating ninanais na pagbabago. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang mga mensahe, gabay at kapalaran ninyo in 90 days. Maraming salamat. Let me know if nagustuhan ninyo ang pakikinig at panunood. Like this video at i-comment ninyo sa baba. If you want to claim this reading, leave a comment down below.
Now, Aries, inaanayahan ko po kayo na mag-follow sa akin sa Facebook page. Ayan, sa mga interesado pong makita no, ang aking mga paninda, lahat ng mga pampaswerteng produkto na binibenta ko, makikita nyo po sa website ko. Okay? Paano po nyo mahanap ang aking website? Kung pupunta po kayo dito sa aking YouTube channel, sa homepage ko, makikita nyo po dito yung description ng aking YouTube. Ayan po. Pag i-click nyo yan, makikita nyo po yung description ng aking YouTube channel. Sa pinakababa po, nandyan po ang mga links ng aking website at Facebook page. And to make sure po na ako po ang nafa-follow ninyo sa Facebook page at hindi po yung gumagaya sa akin na scammer, mag-ingat po kasi may gumagaya po sa Facebook page ko. Pati profile pic ko, pati mga postings ko, pati lahat na ng mga pinopost ko, ginagaya, live selling, lahat na ginagaya. Pero hindi lang po nila magagaya yung mode of payment ko. Lagi ko po kayong papaalahanin na yung mode of payment ko po, 3 lamang po. Okay? GCash, CIMB Bank, at Maya Wallet. Wala po akong BDO, wala po akong BPI. Yung bank ko po, iisa lang. CIMB Bank lang po. At iisang pangalan lang po ang magre-receive ng inyong pambayad. Angel Francia Feliciano. Pag iba pong pangalan ang papadalhan ng inyong pambayad, ingat po, scammer po yan. Baka akala nyo ako yung isang Bono Magos na nakakausap nyo, but then magugulat kayo, hindi Angel Francia Feliciano ang papadala nyo ng pera. Scammer po yan, mag-ingat po, hindi po ako yan. Okay? So ayan po, now punta lang kayo dito sa aking YouTube channel homepage, and then makikita nyo yung description ng aking YouTube, at sa pinakababa andyan po yung links ng aking website. Sa website po, makikita nyo po ang lahat ng produkto na meron ako. Okay, kung nakikita nyo yan, may dalawang nakalinya dyan sa taas. I-click nyo lang yan at then lalabas na po yung mga menu. Makikita nyo dyan yung mga bracelets and amulets. Ayan, i-click nyo lamang yan and then lalabas na dyan yung mga bracelet. I-click nyo lamang yung picture. Yan, para makita nyo yung description ng mga product ko. Nakasulat dyan yung benefits, paano gamitin, instruction, ayan. Balik na naman kayo. Ayan, andyan po lahat. Yung services ko, yung tarot reading, magkano, and then yung mga spell jars nakalagay po dyan. Although hindi pa totally tapos yung website ko kasi ongoing pa rin, under construction pa rin, pero at least meron na kayong makikita mga produkto and then pwede na kayong bumili. Paano bumili? Kung hindi kayo sanay na bumili dito sa website ko, okay, pwede naman dito kayo bumili kung may mga card kayo, mga PayPal kayo, may PayPal kayo. Pero kung wala, okay, just take a screenshot. Okay, so gusto nyong bilhin ng mga crystal necklace, ayan, i-click nyo lang yan mga madam at sir, yung mga picture para makita ninyo. Lalabas yung mga description, makikita, mababasa ninyo kung para saan tong crystal na to. Take a screenshot of the item, and then, pagkatapos yun ang makuha, pagtapos na kayo sa mga screenshot ninyo, na-screenshot nyo na yung mga gusto nyong bilhin, ipadala nyo po dito sa Facebook page. Dito po kayo mag-click to make sure na ako po yung nafa-follow ninyo. Ayan. Mariredirect kayo din. I-message nyo sa akin yung mga, ipadala nyo sa akin sa messenger yung mga screenshot ninyo na nakuha nyo sa aking website. And then dun po ang ating transaction. Okay? So maraming salamat. Ingat po sa mga scammers ngayon. Okay? Ingat po and good luck. Maraming salamat po.